Horror Stories Part 4. Nung elementary ako pag nagkaka-extra si mama ay dumadalaw kami sa Capiz kung saan nag-aaral ang ate ko kasi mas mura ang tuition doon sa college nila. Yung tiya ko na ate ni mama ang guardian niya doon at kung may extra nga si mama ay Sabado dadalaw kami doon tapos Linggo ng hapon ay uuwi din. May mansion na pagmamay-ari ng kaibigang doktor ng tiya ko at kumbaga naging caretaker ng mansion na yun ang buong family ng tiya ko. Though may medyo kalakihan naman silang bahay sa ibang town pero kumbaga na-try nila na tirahan ang mansion na yun, syempre kasama ang ate ko at the rest ng mga pinsan ko na college students din. Yung mansion na yun nasa uphill pa banda. May 3 rooms at lahat may kanya-kanyang comfort room, yung part ng sala nilagyan ng mga upuan at ginawang church area since pastor yung tiyuhin ko na husband ng auntie ko na yun. May sobrang lawak na terrace na halos tanaw mo ang parts ng syudad at karatig bukid. At yung garden talagang mukhang plaza, meron 3 malalaking puno ng mangga na kung summer hitik talaga. Yung mansion na yun inabutan pa daw ng panahon ng hapon. Yung 3 rooms na naka-red na carpet sa mismong kwarto na tinutulugan ng ate ko at the rest ng mga pinsan, doon daw talaga marami nangyari at kwento pa nila doon daw ginahasa at pinagtatambak lang ang mga katawan. So eto na nga yung na-encounter ko mismo. Christmas party ng church nun binyag din mismo ng kapatid ko at nagmimisa ang uncle ko na pastor, medyo na bored ako at naantok, mag-isa ako pumasok sa room ng ate ko tumalon pa nga ako ng padapa sa higaan. Nung lumingon ako may nakasilip sa akin na babae at NAKAHAWAK sa pinto ng comfort room banda sa paanan ko lang, mukhang basa siya at tumutulo pa. Nanigas talaga ako at ang tapang ko din sumilip sa pinto buti ay medyo open. Nakailan bilang din ako ng 1, 2, 3 pero naninigas talaga katawan ko, pero nagawa ko din. Grabe ang takbo ko, tumabi ako kay mama sa misa at tinanong pa ako bakit putla at pawis na pawis daw ako at bakit ako kumuri pa sagot ko lanang wala. Pero may time din na ikinwento ko yun kay mama, sabi lang sa akin hindi ka kasi nakikinig sa misa. Napag-alitan pa ako. Eto pa kwento ng mga pinsan ko, minsan may nakikita daw sila babae nakabigti sa puno ng mangga. Minsan may sumasalok ng tubig sa comfort room. At meron din na yung church member nila na sama-sama sa pastor ko na tiyuhin, since nakapag-stay din siya doon, may time na umuwi daw siya ng madaling araw papasok na sana siya sa pinto nang bigla may lumapit sa kanya na bata tinatanong daw niya hindi sumasagot, nung hinawakan daw niya para matanong ng maayos pag tindala daw ng bata ay agnas ang mukha tapos bigla na lanang daw parang natunaw.